Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon, ang topic natin ay yung mahirap nga daw ba ang buhay ng isang caregiver dito sa bansang Taiwan. Kasi nga maraming nagme-message sa akin, maraming tatanong na gusto nilang pumunta dito sa bansang Taiwan, pero ang tanong nila is mahirap nga ba ang buhay ng isang caregiver. Ayan. Sasagutin ko na yung tanong nila. May message sa akin kung mahirap nga na ba ang trabaho dito. Okay. Base sa akin sa experience ko lang. Siyempre, sa una, bago tayo pumunta ng ibang bansa, kailangan buo yung loob natin, di ba? Handa tayong lisanin yung ating or iwan natin yung pamilya natin, ganun. So, sa akin, mahirap talaga. Kasi, unang-una, yung lingwahe nila, di ba? Ang hirap. Kahit na nag-aral tayo sa OWA ng 1 week, sa akin kasi nag-aral ako ng 1 week sa OWA. Siyempre, 1 week, hindi mo naman kabisado lahat yung salita nila ng Mandarin. Di ba? Oo, siguro, unang pinag-aralan ko sa OWA, ang unang natatandaan ko is good morning, yun lang. Ni hao. Yun talaga. Kahit sabihin natin marunong tayo mag-English. Marunong tayo mag-English. Pero pagdating na natin ng bansa ng Taiwan, hindi naman lahat ng Taiwanese marunong mag-English eh. Wala. So, kailangan natin talaga na matuto na magsalita ng lingwahe nila. Hindi lang kasi isa lang lingwahe nila dito, Mandarin eh. Meron silang local language na Taigi. So, yun yung pinakamahirap intindihin yung Taigi kaysa sa Mandarin. Ang mahirap din siyang matutunan. Mahirap siyang ano ba tawag doon? Pag tayo, nakakaintindi tayo ng salitang Mandarin, pero ang hirap natin ibigkas sa kanila. Ganun. So, yun yung pinakamahirap sa akin, yung salita nila, Mandarin. Tsaka, yun nga, mahirap makipag-conversation sa amo mo kung yung amo mo hindi rin marunong magsalita ng English. So, ang hirap na makipag-communicate sa kanila. Lalo pag first time kang pumunta ng abroad, dito sa Taiwan, first time mo. Siyempre, wala ka pang alam, di ba? Ang alam mo lang is ni hao, good morning, tsawaan, ganun. Madam, yung tay-tay, ganun. So, paano ko natutong magsalita ng salita nila is yung naririnig ko sa salita ng amo ko, sinusulat ko tapos binibigkas ko. Halimbawa, araw-araw kong naririnig is tiyaga. Anong ibig sabihin ng tiyaga? Sabi ko. So, parang itatanong ko, anong bang ibig sabihin ng tiyaga? Yun pala, ibig sabihin is ito. Yun. Tapos, yung sa Taigi naman, minatsay. O, diba? Yung minatsay sa Taigi, tapos pag Mandarin is mintien. So, anong ibig sabihin ng minatsay sa Mandarin? Yun. Kaya, kung anong naririnig ko, sinusulat ko, tapos tinatanong ko sa mga Taiwanese kung kasamahan kung ano ibig sabihin. Sa unang amo ko kasi doon ako nahirapan. Kasi nga sa bahay ako sa bahay ako work muna. So unang sabak ko ay sa bahay. So mahirap. Ang alaga ko is bedridden siya. Tapos
as in talagang bedridden, yung hindi na siya gumagalaw, hindi siya nagsasalita. So lahat, ikaw ang ano sa kanya, yung gagalaw lahat eh. Parang pagkain dinadaan sa NGT, tapos meron siya ditong butas sa leeg, kasi nga pag mubo siya, may plema, sa suction mo na lang. Yun, hindi wala naman akong experience about sa suction, di ba? Kahit sabihin natin na training tayo sa training center sa TESDA, hindi talaga natin yung actual mong gagawin iba sa mismong pasyente mo na gawin mong mag-suction, di ba? So una, natataranta ako kasi paano kung halimbawa magmali yung pagkatusok ko ng yung tawag nito, yung suction, yung tawag, nakalimutan ko na, tagal ko na kasi hindi nag-alaga doon kay App. Doon ako nahirapan. Tapos yung painom ko ng gatas, syempre NG siya. Kailangan pala pag magpainom ka ng gatas, syempre check mo muna kung mayroong laman ba yung tiyan niya o wala bago mo pakainin ulit. Kasi pag i-check mo at puno pa yung di ba, pag hinihila mo yung sa syringe, pag hinihila mo sa syringe, di ba meron pang mga pag hinihila mo may ganyan pa sa syringe, mga over 50, hindi mo pa kailangan yan eh. Yun yung alam ko, kasi sabi nila pag over 50 pataas, hindi pa kailangan painumin ng gatas. Pero pag hinila mo siya na wala, talagang yung matigas yung pagkahila mo, ibig sabihin wala nang laman yan dyan, pwede mo nang painumin ng gatas. Doon ako nahirapan kasi nga wala akong alam-alam sa ganyan. Tapos yun lang, ayun nga, syempre yung yung alaga ko ay bedridden, so hindi siya makagalaw, hindi siya so kailangan ko siyang buhatin ng 5 times, di ba? 5 times transfer to bed to wheelchair, then wheelchair to bed, tapos pag magpaligo na naman, buhatin mo naman. Doon ako nahihirapan kasi nga ang sakit sa likod, ang sakit ng ditong mo, ganun, sakit sa balikat, sakit sa balakang. Paano na lang kung halimbawa yung amo mo ay medyo, alam mo na, yung hindi ganun talaga kayaman, ganun kaaangat sa buhay, hindi ka bibigyan nila ng pang support dito sa sa balakang mo, yung ano bang tawag nito, yung belt, nila, tawag nila sa yung utay, parang gano'n. So yun, tiis ka na sumakit yung balakang mo, ganun, o di kaya bumili ka ng sarili mo para magkaroon ka ng ganun pang support yung binibili din sa sa bewang mo para hindi sumakit yung balakang. Sa akin kasi ang sinuko ko doon ay yung pagbubuhat, hindi ko kaya, doon ako nagsumuko, kaya hindi ko natapos yung 3 years ko, nag 2 years lang ako kasi nga ang hirap, yung likod ko masakit sa pagbubuhat. Hindi lang pagbubuhat ang sinukuan ko doon, kasi pag nagpastool ka, kailangan mong imasahe yung tiyan niya ng 1.5 oras. 1.5 oras magmamasahe ka ng tiyan, di ba ang hirap na maano sa kamay, yung ngawit na basta, alam mo yung pagkatapos mong magmasahe yung dito mo, masakit, tapos paliguan mo siya, siyempre pasma, diba? Tsaka bubuhatin mo na naman, ilalagay mo na naman sa bed, so yun ang hirap, mahirap talaga.
doon ako sumuko. Kaya hindi ko kinaya, mahirap talaga yung first job ko doon sa una kong amo, kasi nga bedridden yung alaga ko, si Apo. Dito naman sa pang pangalawang ano ko na kontrata ko, bali pangatlo na pala to. Mahirapan kasi ako. Mahirap kasi nga yung alaga ko naman is dementia. Eto, ang nasusukuan ko sa kanya is yung sa gabi na hindi siya straight matulog, yung gano'n, yung siyempre dementia hindi talaga totally as in buong gabing maganda yung tulog niya, hindi. Tsaka ano siya, yung hindi siya yung ibang dementia na ano lang, yung di ba iba yung parang ulyanin, hindi ibang klaseng dementia siya. Yung kalahating ano niya, yung kalahating ulo daw, yung kalahati daw may nagsasalita sa kanya. So yung lola ko ngayon is pag nagising niya na ng hating gabi o launa ng gabi, magsasalita na yan. Parang akala mo may kausap siya na front, na harap-harapan, yung ganun. Yung nagte-telepon siya na kausap niyo yung buong pamilya. Ganun yung klase ng dementia niya. So kaya nahihirapan ako sa kanya kasi yung tulog, hindi ka makakatulog, tas hindi ka talaga as in yung pahinga na dire-diretso yung pahinga mo. Tsaka nursing home kami, hindi kagaya sa ibang bahay na pag wala kang tulog ay pwede kang magpahinga. Dito alam mo na, kasi nga kahit gusto mong magpahinga nakahihiya ka naman sa ibang kasama na tulog naman, ganun. So dito ako nahihirapan. So pangalawa is pagkain, di ba? Yung pagkain nila hindi ganun talaga ka sarap na kagaya sa mga Pilipino, sa mga nakasanayan natin na yung Pinoy food. Dito kasi syempre iba yung lasa ng pagkain nila, ayaw nila ng maalat. Tapos gulay nila parang i-ano lang, i-steam lang nila, lagyan lang nila ng konting asin, okay na. Sa atin hindi, diba? Yun yung pagkakaiba ng yung alam mo yun, yung pagkain ng Taiwan sa Pinoy. Doon ako na yung adjustment sa pagkain, ganun. Yung syempre sa una kailangan mo talagang kumain, kasi nga kung hindi ka kakain, anong lakas mo para magtrabaho, anong lakas mo para alagaan yung pasyente mo, di ba? So kahit walang lasa yung pagkain, sige lang, kain, lunok, tulak mo na lang ng tubig, ganun yun. So nung una mahirap kasi hindi mo alam yung, hindi mo gusto yung pagkain pero kailangan mo kumain. Tapos pangatlo ay yung alam mo yung paano ko sasabihin, yung pakikisama sa amo. Yun, yung pakikisama mo sa amo mo na dapat ay alam mo naman yung mga Taiwanese kasi ano sila, sumpungin. Alam mo yun, sumpungin yan sila. Tsaka hindi naman lahat, pero ganun talaga ugali nila. So kailangan mong mahaba ang pasensya talaga yung kailangan pag caregiver ka. Mahabang pasensya sa pasyente, mahabang pasensya sa iyong amo, ganun. Kasi pag syempre minsan kasi hindi natin alam yung mga nasa loobin nila na ayaw din nila kasi nang nakikita yung pamilya nila
nahihirapan, ganun siguro, ganun siguro yung minsan na tinutupak sila, yung pinagbubungaan ka, ganun. Pero intindihin mo na lang. Pero later on, mamaya naman yan is magiging okay na. Ganun lang talaga sila. Yun. Basta pag yung ikaw, siyempre, first time mo na pumunta dito ng bansa sa Taiwan, tsaka hindi mo naman talaga alam yung ugali ng amo nyo, bakit ganyan na nakabusangon, bakit ako binubunga, pero natural lang yan sa kanila, pero mababait naman, natural lang yan, wag mo lang silang sagutin. Once na sinagot mo sila, ay iba, parang mag-iiba yung trato nila sa'yo. Ibig sabihin, yung alam mo yung ibis na maawa sila sa'yo, yung trabaho mo hindi kanila pahihirapan, yung parang baba, alagaan mo, ito na yung trabaho mo, alagaan mo si inang. Once na sinagot mo nila, dabog-dabugan mo yung amo mo, ay humanda ka na, kasi nga mamaya dami na ibibigay sa yung trabaho, ayan, linisin mo yan, ganyan, ganyan, maglaba ka, ganun. Kaya ikaw, kung halimbawa na binubungangaan ka ng amo mo, hayaan mo na lang, wag mo na lang silang pansinin, kasi nga ganun lang talaga sila. Hayaan mo na lang, ganun, pagpasensyahan mo lang, wag kang sumagot-sagot, kasi ganyan ang ginagawa ko. Hinahayaan ko lang, pasasantayin ko anong sinasabi sa'yo, okay, pakinggan mo lang, pagsasantayin ka, masasantayin ganun, diba? Yun yung kaya sinasabi ko na mahirap maging isang buhay ng isang caregiver. Depende naman sa'yo, sa pakikisama mo, at saka wag kang sumuko kung halimbawa man na dito ka na sa bansa ng Taiwan, tapos magtrabaho ka, yung kunting halimbawa 1 week ka pa lang sa amo mo, tapos parang nanibago ka na yung ano bang ibig sabihin, parang halimbawa nanibago ka lang sa trabaho, tapos bigla kang umayaw, gusto mong umuwi, wag kang umuwi, wag kang susuko, kasi nga sa una lang naman yan sa una lang, kasi nga parang inaaral mo lang yung trabaho, pero once na nalaman, gamay mo na, easy na lang yan sa'yo. So yan lang yung advice ko sa mga gustong pumunta dito sa Taiwan, sa gustong mag-caregiver. Wag lang kayong sumuko. Halimbawa, pag andito na kayo, wag kayong sabihin na ang hirap, gusto kong magpalit ng employer, ganun. Mahirap magpalit-palit ng employer, alam mo yun, yung mga broker din minsan ayaw nila yung papalit-palit ka ng employer, kasi nga hassle sa kanila, ayaw nila yan. So once na matiis mo ng 1 to 2 years, ganun, kaya mong tiisin mo, isipin mo na lang yung ang hirap mag-apply ng trabaho sa Pinas, tapos uuwi ka na lang na wala ka man lang ipon, marami ka pang utang. Wag ganun, tiisin mo na lang hanggat kaya mong tiisin, ganun. Pero pag hindi talaga na hindi mo na kayang matiis yung trabaho mo bilang isang caregiver, pwede naman magpalit ka na lang ng panibagong employer. Tsaka sabihin mo na lang ng maaga sa yung broker na ganito yung trabaho ko, mahirap, di ko kaya, ganun. Yung makiusap ka ng maayos sa broker mo, ganun, para yung broker mo ay hanapan ka rin ng maayos na amo. Ayun guys, ito nga, hanggang dito na lang yung video ko na share ko yung experience ko bilang isang caregiver dito sa Taiwan. Sana
nagkaroon kayo ng konting ideya kung mahirap nga ba ang buhay ng isang reliever dito sa Taiwan. Hindi naman lahat hindi naman lahat talaga ng caregiver ay mahirap yung trabaho. So, thank you guys, at sana may natutunan kayo sa mga na-share ko. And thanks for watching, and then have a